Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa aking bagong social media platforms. Ito pong Attorney Enzo Bunyog YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Informador Meta or Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Mga kabunyog, ang pagkakaiba nitong social media platforms ko na ito, mga bago ito, dito medyo mahaba-haba ang talakayan ko kasi hindi lang isang topic ang dinidiscuss ko dito. Tulad ngayon, 3 topics natin. Hmm? Kaya huwag kayong aalis. Ang unang topic natin, ha? Kumakalat ngayon yung pagtanggap umano ni Joel Villanueva ng World Integrity Prize. Tinanggap daw ni Joel Villanueva noong December 20, 2025. Wow, integrity talaga talaga lang. Pag-usapan natin 'yan. Hmm. Ito rin, isa pang topic natin, ah, pinirmahan na ngayong araw ng mga miyembro ng BICAM yung final report nila. At bukas pagbubutuhan na ito ng Kongreso, Senado at Kamara. Pagkatapos niyan, ipapadala na ito sa presidente para pirmahan. Kung napirmahan na, yan ang magiging GAA. Ang sabi, pipirmahan yan sa January 5. Titingnan daw muna ng Malacanang ng presidente kung may i-veto o kung anong gagawin. I-review daw muna. Pero nang binalita yan na maraming pipirmahan daw sa January 5, ang daming reactions. Ang daming reactions. At karamihan negative. Talagang sirang-sira ang gobyerno dahil diyan sa mga issue sa budget pag-usapan natin 'yan. O panghuli na topic natin, bumanat na naman si Robin. Bumanat na naman si Robin. Anong banat ni Robin? Ang gulo na daw ng bayan natin. Ang Kongreso daw, ang Senado, ang Kamara. Ang gulo rin daw, pabidahan daw, nagtuturuan. Dapat daw niyan anuhin na lang, isarado na daw. Wow! Ang tindi mo, Robin. Pag-usapan nga natin 'yan. O mga kabunyog, mga kababayan, ha? Kumakalat ngayon, kumakalat ngayon itong tungkol kay Joel Villanueva, itong World Integrity Prize. World Integrity Prize. Ibig sabihin ng integrity. Pag sinabi mong integrity, malinis, ano? Walang bahid ng korupsyon, walang bahid ng katiwalian. Kumbaga ni-recognize daw kinilala daw itong si Joel Villanueva ng isang grupo na naka-base doon sa ah, Korea dahil daw sa pagsusulong ni Joel Villanueva ng mga programa laban sa korupsyon. Mga kabunyog, mga kababayan, bilang dati pang kongresista umano ng Sibak Party List, Citizens Battle Against Corruption, at nung maging ano siya ng TESDA man at maging senador, lahat daw ng mga ginagawa ang napakalaki daw ng kontribusyon sa mundo ni Joel Villanueva sa pagsusulong ng mga adbokasya laban sa korupsyon at katiwalian. Kaya dapat daw kilalanin ang kanyang pagsusulong ng anti-corruption advocacies. Kaya binigyan siya ng World Integrity Prize. Wow. Actually, nabalita na ito noong January pa kasi January 2025 na inanunsyo na siya'y nakatanggap na siya'y binigyan ng ganyang award. Pero yung actual na pagtanggap ngayon na lang na Disyembre 20. December 20, pinost sa social media. Actually, ang nag-post nga nito, yung Jesus is Lord Korea. O yan. Jesus is Lord Church Korea. Ibig sabihin, itong Jesus is Lord, JIL, ito yung sekta ng relihiyon na itinatag ni Eddie Villanueva, yung kanyang ama. At tulad din ng kay Kibulo, yung Jesus is Lord, mayroon din itong mga branches sa iba't ibang lugar ng mundo. Mayroon silang branch doon sa Korea, ang tawag nila Jesus is Lord Church Korea. Ito yung nag-anunsyo. Sabi dito, congratulations to our very own Senator Joel Villanueva, honored as a 2025 World Integrity Prize awardee. The UN International Anti-Corruption Day ceremony
held last December 20, 2025 at the South Korea National Assembly. A truly well-deserved recognition for exemplary leadership, unwavering integrity, and dedicated service to the people. Mabuhay po kayo, Senator. ha? Ha? Napanood ko nung unang inanunsyo ito, nung inannounce ito na bibigyan ng ganyang award si Joel Villanueva. Ang sabi ng comment ng mga boo! Ha? Marami ang nag-boo kay Joel Villanueva sa sa comment section. ha? Kasi lalo na ngayon nabuhay na naman yung mga comments na negative sa kanya. Kasi paano ka, karapat-dapat ka ba dyan sa World Integrity Prize? O, noon pang 2000, noon pang 2008 ba yon? Na-involve na siya sa PDAP scam, yung napulis, yung yung inimbestigahan ng ombudsman, ni dating ombudsman Conchita Carpio Morales. Na-involve na siya doon. At ang desisyon nga ng ombudsman ay tanggalin siya, dismissal from service. Kaya lang binaliktad ni Martires. Yun. Doon pa lang mayroon na kaagad mayroon na lang kaagad question sa kanyang integrity. At ngayon na naman, yan, lumabas na naman yung tungkol diyan sa flood control scandal. Involved na naman siya. Paano mo ngayon masasabing World Integrity Prize? ha? May mga bahid ng korupsyon, katiwalian. Hindi lang ngayon, noon pa. Itong si Joel Villanueva. Ito ngayon, hindi niya pa yan nalulusutan. Ano pa lang yan? May mga investigasyon ang ginawa sa Senate Blue Ribbon, sa House Committee. Mayroong mga testigo laban sa kanya. Si dating DPWH District Engineering First District Engineering Office DE District Engineer Alcantara nagsabi na siya mismo ang nagdala ng 150 million pesos doon sa rest house na pag-aari ni Villanueva. At ang tumanggap ng 150 million di umano ay yung tao mismo ni Villanueva, yung alias Peng. Kaya ito hindi ito siya mismo ang nagdala umano si Alcantara, 150 million. Yun yung kickback SOP ni Joel Villanueva sa 600 million na halaga ng flood control projects sa Bulacan. At ang nagsabi naman yan, isa pang testigo laban sa kanya na mayroon ng 600 million worth ng flood control projects kay Joel Villanueva noong 2023 nagaa ay si Bryce Hernandez. Dalawa na ang testigo. Dalawa na. Si Bryce Hernandez sa si Alcantara. Pagkatapos ngayon sasabihin wala daw mga ebidensya, testigo laban sa dapat sana nahiya na rin itong si Villanueva, dapat hindi niya na tinanggap yung award ngayong December 20. Kasi ngayong December 20 lang tinanggap niya yung award. Ang grupong nito naka-base doon sa South Korea. Siguro trinabaho ng Jesus is Lord Church sa South Korea na ma-impluwensya yung grupo na yon para bigyan siya ng nasabing award. Para lumabas na malinis ang pangalan nila laban sa pagdating sa korupsyon. Pero ang totoo, ang pangalan ng party list nila noon pa SIBAC, Citizens Battle Against Corruption. Pero sa dami ng mga issue ng korupsyon, hindi naman sumasama sa anti-corruption itong SIBAC na to. Kaya nga dapat SIBAC na yung party list nila na yan. SIBAC. Halimbawa sa impeachment ni Sara, pumirma ba si Eddie Villanueva sa impeachment ni Sara? Hindi. Paano mo nasabing anti-corruption ka? Pagdating sa Senado, kasama ni Chis Escudero ito sa Cayetano sa pagpatay ng impeachment kay Sara delay ng impeachment kay Sara. Kasama niya yan, ni Escudero, sila magkakasabwat niyan. Paano mo nasabing anti-corruption ka sa ganyan? Siya mismo involved sa mga issues ng korupsyon. Kaya
paano niya sasabihin 'yan na World Integrity Prize? Anyway, hindi na nahiya. Dapat nag-decline na lang siya. Dapat sasabihin niya, ah, parang, "Pasensya na, hindi ko muna tatanggapin 'yan. Gusto ko munang ma-clear ang pangalan ko dito sa mga iskandalong dinadawit ang pangalan ko. 'Yan, salamat sa award pero, linisin ko muna ang pangalan ko." 'Yan, pero wala, hindi. Ano 'yan, wala ngang mga hiya, eh. Ha? Oh, anyway, ano 'yan, hmm, nabuhay na naman kasi 'yan, kumakalat na naman kasi yung picture na 'yon kasi nga nitong December 20 lang yata ni-receive ni ano, ni Joel Villanueva. Pero noong January pa 'yan, inanunsyo na mayroon siyang ganyang natanggap na award daw, World Integrity Prize. Dahil daw sa sa advokasya niya laban sa korupsyon. Questionably yan. Oh. Anyway, ito, ah, itong budget, pag-usapan natin 'tong budget sa 2026. Minamadali talaga ng Kamara at ng Senado kasi tapos na ang taon. Tapos na ang taon. Nag-anunsyo na ang Malacanang na pipirmahan umano ito ni PBBM kung pipirmahan itong budget na 'to matapos daw i-review, sa January 5. Ngayong araw pinirmahan na, nagkapirmahan ngayong araw, December 28, yung Bicameral Conference Committee, yung mga kinatawan ng Senado at kinatawan ng Kamara sa Bicameral Conference Committee, nag-meet uli sila ah, ngayong December 28. Pumirma sila. Actually, ano 'yan, makapal yung pinirmahan nilang dokumento. 4,037 pages. 4,000. Yun ang sabi, 4,037 pages. Mga kabunyog, mga kababayan. Grabe, ano? 4,037 pages. Ang budget na yan ay 6.793 trillion pesos. Yan ang proposed, ayan ang pumasang budget sa 2026. Pero ito yung alam naman natin yung budget process. Ang budget process, ang nagpe-prepare ng budget ay ang DBM. Yan yung tinatawag na NEP, National Expenditure Program. Pinapadala yan sa Kamara, tatalakayin ng Kamara, pagkalusot sa Kamara, dadalhin sa Senado, tatalakayin sa Senado. Yung version ng Kamara at version ng Senado na hindi magkapareho, nire-reconcile. Nagbubuo ng BICAM. Ngayon, itong linabas na ito na 4,037 pages, ito yung reconciled version. Ito yung reconciled version ng Kamara at ng Senado. Pagkatapos nito, mapirmahan ngayong araw, bukas, December 29, papaspasan nila ito na aprubahan ng plenaryo ng Kamara at ng plenaryo ng Senado. Double time sila ngayon, overtime. At ang sabi ng mga kongresista, aaprubahan na nila ito. Yung mga senador, may mga nananawagan, lalo na kila Senadora Risa at sa mga makabayang senador na huwag pumirma diyan. Kasi nga maraming question yun sa budget na yan. Maraming question sa budget. Dapat ayusin muna yon. Unang-una, 6.793 trillion ba ang budget? Mas malaki pa rin kaysa sa 2025. Doon pa lang questionable na. Bakit mas malaki pa rin ang budget na ito kaysa sa 2025 budget? Samantalang kaya malaki yung 2025 budget dahil napakaraming insertions, lalo na yung mga maanumalyang proyekto sa DPWH. So, ang sabi, sa 2026 budget, aalisin na yung mga maanumalyang proyekto sa DPWH. So, dapat dahil inalis na yung mga maanumalyang proyekto sa DPWH, hindi na pwede yan ngayon, hindi na papasa yan ngayon, dapat lumiit ang budget. Bakit mas malaki pa rin? Dahil ang ginawa, binawasan yung budget ng DPWH pero linagay sa farm to market roads. Anong ibig sabihin yan?
medyo questionable yan. Hmm? Kasi ang farm to market roads ngayon, 33 billion. 33 billion ang farm to market roads. 2 times ang inilaki kaysa sa NEP. Bakit? Siguro, ito yung diskarte ng mga kongresista na okay, hindi na pwede yung flood control. Para ano pa rin tayo, mayroon pa rin tayong mga projects na pagkakakitaan kasi hindi naman dapat mawala yung kalakaran. Oh, linagay ngayon sa farm to market roads. Eh di syempre, farm to market roads yan, mga kalsada yan, mayroon pa rin SOP dyan. O, di tuloy pa rin ang maliligayang araw nila. Kaya kumbaga ang diskarte, binawasan yung projects ng DPWH pero linipat sa farm to market roads. Ganun pa rin. Ganun pa rin ang nangyari. Alam nyo itong mga kongresista at saka mga senador na to, hmm, parang katulad din yan noon eh. Diniklarang unconstitutional, illegal yung pork barrel, yung PDAF. Ha? Sabi ng Korte Suprema, unconstitutional ang PDAF, unconstitutional ang pork barrel. Pero gumawa pa rin ng diskarte. Ito na namang mga allocables na to, non-allocables. Laging may diskarte. Kapag pinagbawal ito dahil unconstitutional, illegal ito, gagawa at gagawa ng paraan ng diskarte ang mga kongresista at senador. Ganun na naman ngayon. Nalagay sa hot seat yung tungkol sa mga flood control projects. Galit ang tao. So ayaw na muna nila ng flood control. Farm to market roads naman, 33 billion. Doon pa lang obvious na obvious na diskarte na. Pangalawa, na isang napakalaking questionable diyan sa budget na 'yan. Yung yung DPWH tinapyas na ng Senado yung 54 billion. Kasi nga sinabi naman na mayroong mga overpriced na mga materials ang DPWH dahil sa korupsyon, in-overprice ang mga materials. Pero nung kinorek na yan, nag-recompute 54 billion ang mabawas. Kaya sa Senado, binawas yun. Ngayon, ang ginawa ng mga kongresista, gusto ibalik na naman. Yan din yung tinutulak ni DPWH Secretary Vince Dizon. Siguro, nagagalit sa kanya ang mga kongresista. Pag hindi binalik yun, hindi aaprubahan ng budget. Nananakot ngayon ang mga kongresista. Kaya binabalik nila. Yun, isa pa yan. Binawasan lang yata 20 billion pero yung kalakhan pa rin ng 54 billion nandun pa rin. So, grabe ang nila. At ang isa pa, yung confidential at intelligence funds, dapat may mga opisina lang na pwedeng may confidential at intelligence funds. Dito hindi. Dito hindi. Yung confidential at intelligence funds ay napakalaki, 11 billion pesos. Napakalaki. Yun, isa pang questionable yan. At ito pa. Ay di ba napakalaking kontrobersya ang mga unprogrammed allocations? Yung unprogrammed appropriations? Sobrang lumalaki ang mga unprogrammed appropriations. Dati nung 2023, 800 billion. Tapos nung 2024, 700 plus billion. Ngayon, hindi pa rin inaalis. 243 billion pa rin ang unprogrammed appropriations. Samantalang, grabe ang kontrobersya dyan sa unprogrammed appropriations na yan. Ay di ba yung sa PhilHealth na issue? Unprogrammed appropriations yun. Yung 8.3 billion na allocables di umano ng ES, Executive Secretary, kinuha yun sa unprogrammed appropriations na mga flood control pa rin. Kaya yung mga unprogrammed appropriations, kunwari lang yan, sinasabi para daw sa kalamidad yan. Hindi, flood control pa rin at saka mga infra. Kaya dapat anuhin na yung mga unprogrammed appropriations na yan. Pero hindi. Sa budget ngayon, nandyan pa rin, 243 billion. At yung mga ayuda-ayuda, yung MAIF. Yung MAIF, 51 billion. Grabe, yung AX 63 billion. Kaya anong nangyayari dito? Dapat yung MAIF na yan, wag nang idaan sa mga kongresista, sa mga politiko. Dapat direkta na yan sa PhilHealth, direkta na sa mga hospital ng Department of Health, direkta na sa mga LGU hospitals.
Zero billing na para hindi na nagmamakaawa ang mga tao sa mga politiko. Ito hindi eh. Yang MAIF na yan, ano pa rin, guarantee letters pa rin ng mga kongresista. Sobrang linakihan, 51 billion. Ito yung mga questionable sa budget ng 2026. Oh, pero hindi eh. Nandyan pa rin yan sa pinirmahan ngayong araw na BICAM, yung anong tawag doon, yung inayos na version. Hmm? Yung inayos ng version, yun. Yung mga sinabi kong mga discrepancy sa budget na ito ng 2020, yan pa rin. O, sana, ibito yan ng presidente, yung mga items na yan. Pero hindi. Hindi. Sa katunayan, sa totoo lang, nung binalita sa ano, binalita, breaking news sa News 5 News 5, mainstream media ito. Hindi ito hindi ito vlog lang. News 5, o sabi dito, PBBM to sign 2026 national budget in January. Kinumpirma ni Executive Secretary Ralph Recto na pipirmahan ni President Bongbong Marcos ang 2026 General Appropriations Act GAA sa unang linggo ng Enero. Actually, January 5 daw ito. Alam niyo kung ano mga reactions? Ito hindi ko nababasahin yung mga pangalan ng mga kasi baka tayo. Pero sabi nitong tapos sasabihin, di alam sa nangyari sa flood control bago naman talaga ma-release, approval naman talaga mula sa taas. Yun. Ito yung reaction ng mga netizens. Sa News 5 na post ito hindi ito sa lang. Kaya karamihan dito lihitimo, hindi ito mga trolls. Kumbaga pipirmahan daw ng presidente sa January 5, ang reaksyon ng tapos sasabihin di alam ang nangyari sa flood. Yun na nga eh. Yun mismo rin ang problema kay PBBM eh. Yung 2025 budget, pinirmahan niya, hindi niya raw kasi alam yung mga insertions na yon. Yan ang problema dyan. Komentaryo rin ng isa pa na netizen, mali-malita na naman yan. Ito pa, basta pera ng bayan, overtime, kahit walang tulugan. Yun. Sana makahabol pa ang panalangin ni Kara before New Year. Kinikilig pa yan habang pumipirma. Marami na naman silang nanakawin. Grabe, sunod-sunod Congratulations, Crocs. Ito pa. Okay na yung malita nila. Grabe, lahat negative tungkol sa issue ng budget. Akala ko magtatrabaho siya kahit Christmas break na. Di ba di daw niya tutulugan? Nakatapos agad i-review. Ibig sabihin, napakabilis. January 5, pipirmahan na. Para di halata, kaya January. Kaya naman pala nagtatrabaho kahit Christmas basta may maleta next year. Budget yummy. Pa-check sa page ni BBM kung ano resulta ng loto kagabi. Pwede na vacation press. Kwarta na. Kwarta na. Ano to grabe yung mga reactions ng netizens. Pag ang tao pumirma sa kahit anong dokumento, di ba ang ibig sabihin nun ay sumasang-ayon siya sa lahat ng nakalahad dito? At siya rin ay responsable sa kung anumang anomalya ang kasasangkutan ng dokumentong ito. Nagtatanong lang naman. Hindi totoo yun. Sa pagkakataong ito, hindi na pwedeng maging rason na naman ng presidente na pinirmahan ko yan. Pwede ko ba makita ang mga mali dyan? Ang dami-daming pages yan? Ilang libong pages yan? Hindi rason yun eh. Hindi rason yun. Tapos nakawin, sabi nitong isang netizen din. Perma lang, may 2 pang taon para isisi. Pag permahan na, abot sa budget, napaka-active talaga ng ating mahal na Pangulo. Dapat wag na, ayan to. Pag nagbabasa pa si BBM, relax lang kayo dyan. Paldo na naman ang mga Crocs. Anyway, so yan. Grabe grabe yung comments negative sa budget na ito. Kaya sana itong mga sinabi kong mga dapat na i-veto ng presidente, i-veto niya. Halimbawa, yun na nga, yung mga sinabi natin. Para ipakita ng presidente na ito, hindi pwede sa kanya yan. Kung inilusot ito ng mga kongresista at senador, pwede niyang i-veto yan. Power yan ng president.
Pwede niyang ibito itong mga sinabi natin. Pero kung aaprubahan na naman yan ng presidente kat na nandyan yung mga sinabi natin, na mga negatibo dyan sa budget na yan, wala ring pinag-iba sa 22, 23, 24, 25. Oh, ah, ganyan din tayo nung 2024. Nung pinag-uusapan ng 2025 budget, nag-vlog din ako. Sinabi ko, Mr. President, huwag mong pirmahan yan. Ito yung mga negative yan sa budget ng 2025. O di ba? Tama tayo. O ngayon na naman, nagre-register tayo ng ating obserbasyon sa budget na yan. Sana, itong mga sinasabi nating obserbasyon ay makita ng presidente. Oh, para, ano, para mai-correct. Pero kung hindi, hmm, kaya dapat yung mga senador, na mga makabayan at mga kongresistang makabayan, hangga't hindi inaayos yung budget na yan, magboto sila ng no. Magboto sila ng no. Hangga't hindi inaayos. Okay? O so ito, panghuli nating topic. Itong tungkol kay Rubin. Bumanat na naman si Robin Hood Padilla. Bumanat na naman si Robin Hood Padilla, mga kabunyog, mga kababayan. Ang sabi ni Rubin, ito yung sinabi. Ito yung basahin natin yung kumpletong sinabi ni Robin Hood Padilla. Sabi ni Robin Hood Padilla, mga kababayan, kung ganito ang Kamara at Senado ninyo, turuan at pabidahan, isarado na po natin ito para sa katahimikan ng lahat bago pa kami pagsabungin at tuluyan ng mailigaw ang issue ng flood control, ang gulo ng bayan natin. Sinabi niya yan, December 26, 2025. Oh, mga kabunyog, ano na naman to? Akala mo naman si Robin, magaling siyang senador na, parang ang sinasabi ni Robin, frustrated siya sa Kongreso, magkamara man, magsenado. Kasi daw, ang gulo na ng bayan natin, ang mga senador daw, turuan ng turuan, pabidahan. Oh. Kaya wala na daw silbi. Maganda raw, isarado na lang yan. Unang-una, ang gulo ng bayan natin. Unang-una, ang ginagawa ngayon ay iniimbestigahan ang mga korupsyon. Napakatindi ng korupsyon at nagsimula yung korupsyon na yan, nagsimulang tumindi yan sa panahon ng hinahangaan mong administrasyon, Rubin Padilla. Yan yung totoo dyan. Oh, ano bang mga pinag-uusapan dito? Anong pinag-uusapan? Yung mga flood control, yung mga sobra-sobrang insertions ng mga politiko. Oh. Ay di ba lumalabas sa DPWH leak? Yung DPWH leak, si Sara Duterte, si Pulong, si Laroque at mga alyado ni Duterte. Nung panahong nakaupo si Duterte, si Sara Duterte, mayor yan ng Davao, pero nagsasubmit siya sa DBM ng ng mga gusto niyang proyekto. Ano yun? Wish list. Anong nun? At si Pulong, sa loob ng 3 taon lang na pagiging kongresista niya, nabigyan siya ng 51 billion. Sino ang kasabwat niya doon? Sila Yussi Cabral, DPWH, si Mark Villar, at saka yung House Appropriations Committee chair noon. Sino yon? Si Eric Yap, na best friend niya. Kaya tayo nagkakagulo dahil pumutok na yan ngayon. Nagpatuloy ang matinding korupsyon na yan panahon ni Marcos. So ngayon sa panahon ni Marcos, nang pumutok na yan, sumabog na yan, gusto na ni Marcos na labanan yan. Ngayon, dahil sa tindi ng korupsyon, talagang matindi rin ang mga debate, matindi rin ang mga lumalabas na mga issue dahil sa tindi ng korupsyon. Ngayon, ang paglabas ng mga issue na yan, ang paglabas ng mga debate sa mga investigasyon, hindi yan ikakasama ng bansa. Si Rubin, tinitingnan niya yan, yang daw ay kaguluhan, hindi kaguluhan yan. Kailangan yan, mas mabuti pa nga sa bansa natin, hindi tayo umabot ng katulad sa Bangladesh, ng katulad sa Madagascar, ng katulad sa Nepal o sa Indonesia. Pero yung ginagawa natin na pag-iingay, pagkalampag,
At yung mga debate sa Senado, habang iniimbestigahan mga korupsyon na yan, hindi yan Ruben kaguluhan. Ha? Ang gusto mo kasi tahimik lang, tahimik ang mga senador dahil nakakapangurakot sila, walang nag-i-expose niyan. Ay ngayon, lumitaw ang mga korupsyon, mga kasamahan mo pa ang sangkot. Sila Jinggoy, sila Cheese, sila Joel Villanueva, oh, sila Revilla, mga kasamahan mo yan, Ruben. Oh, ngayon, sasabihin mo, ang gulo ng bayan? Ha? Ang gulo ng bayan? Oh, kung magulo man ang bayan dahil nagpoprotesta ang mamamayan dahil gusto ng taong bayan managot ang lahat ng sangkot. Kung magulo man dahil nagkakaroon ng mga debate sa investigasyon sa Kamara at sa Senado at sa ICI, ang ombudsman, tama lang yan, Robin. Ha? Anong gusto mo? Katulad lang nung panahon ni Ombudsman Martires, tahimik ang ombudsman habang belo sa pagnanakaw ang mga kurakot sa bayan. Yan yung nangyari ng panahon ni amo mo na si Duterte. Ang linagay na ombudsman si Martires. Si Martires din prinotektahan ng mga kurap. Anong nangyari? Impunity na nagpatuloy hanggang sa panahon ni PBBM. Salamat na lang at sa ngayon, ginagawa na ng administrasyon na sugpuin ito. Pero marami pa ring mga limitasyon. Oh, kaya nga pinupuna ng taong bayan. Kaya yung sinasabi mong gulo ng bayan, hindi gulo yan, Ruby. Kailangan yan. Oh, ngayon tinatamaan kasi yung mga kaibigan mo, kaalyado mo, kaya sinasabi mong magulo. Oh, turuan daw ng turuan, pabidahan daw. Eh hindi ka kasi makasabay sa pabidahan eh. Wala ka kasing magawa, hindi ka kasi makasabay eh. Diyan mo nakikita na hindi pipwede yung mga tulad mo lang. Hindi pwede sa Senado yan. O ngayon, hindi ka makapurma. O, sa tingin mo nalalamangan ka sa tingin mo pabidahan yan. Hindi mo kasi kaya sila Risa, hindi mo kaya sila Kiko, hindi mo kaya sila Bam, hindi mo kaya sila Lacson. Ang kaya mo lang siguro si Lito Lapid, si Jinggoy. o, kayo. O, ano yan? Ay ngayon, kung hindi mo kaya yan, tapos sasabihin mo pabidahan, hindi ka kasi makapurma eh. Ngayon, biglang nananawagan si Robin, isarado na lang daw ang Kamara at ang Senado. Hindi ang Senado at ang Kamara ang may problema. Kayo na mga nabubutuhan ng mga senador at kongresista na wala namang silbi sa bayan. Kayo ang dapat palitan. Hindi yung isarado ang Kamara at ang Senado. Kayo ang may problema. Kayong mga politiko na hindi dapat nakakaupo dyan. Kaya lang, dahil ang mga butante natin ay bumuboto sa kung sinong sikat na tulad mo, yan, ganyan ang nangyayari sa atin. Mahabang panahon pa, na i-educate natin ang mga butanteng Pilipino. Pero darating ang panahon, mamumulat din ang mamamayang Pilipino. Pagdating niyan, hindi na kayo Robin mananalo. So hindi naman ang Kamara at ang Senado ang kailangang isara. Ang kailangan, wag manalo ang mga katulad nyo. Ang problema, mahabang proseso yan. Kasi ang ating eleksyon, kung sino yung sikat na mga tulad mo, kahit wala namang silbi, nananalo pa rin. Yan ang problema natin. At kung sino yung mga may pera, yun ang nananalo. Ay karamihan ng mga kasama mo, mga kurap. Kaya nananalo. At nadadala sa kasikatan. Dahil ang eleksyon natin, kung sino yung sikat, kahit naman walang kakayahan, nananalo. Ikumpara mo ikaw, nanalo ka kumpara kila Chiljokno, ang layo. Nanalo ka kumpara kila Attorney Luke Spirito, Attorney Nery Colmenares, kaya lang wala eh. So, ang kailangan, hindi isarado ang Kamara at Senado. Ang kailangan, wag manalo ang mga tulad mo. Yun, Robin. Yun, at mahaba-haba pang laban ito. Anyway, mga kabunyog, mga kawayan, ito po ang ating Attorney Enzo Bunyog at Informador. Magandang araw sa inyo.